Sa isang liblib na baryo sa paanan ng Bundok Malinaw, matatagpuan ang maliit na kubo ni Mang Elias. Ang kanyang tahanan ay yari sa lumang kawayan at pawid na ilang ulit ng nilamon ng panahon. Ang sahig nito ay may mga siwang na pinapasukan ng malamig na hangin tuwing gabi. At ang bubong ay may mga butas na tinatakpan lamang ng mga piraso ng plastik na kanyang pinulot kung saan-saan. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pinipilit ni Mang Elias na panatilihing maayos ang kanyang tahanan, sapagkat ito na lamang ang natitirang alaala ng kanyang yumaong asawa. Si Mang Elias ay isang magsasaka na buong buhay na nakipagbuno sa lupa. Ang kanyang balat ay maitim at magaspang, tanda ng mahabang taon ng pagbibilad sa araw. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno ng kalyo at ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko dahil sa bigat ng mga panahong kanyang pinagdaanan. Wala siyang anak at matagal nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa karamdaman na hindi niya nagawang ipagamot. Ang kanyang tanging kasama sa buhay ay isang payat at matandang kalabaw na nagngangalang Berto. Si Berto ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang kanyang mga buto ay bakas na sa ilalim ng manipis na balat at ang kanyang mga mata ay tila may lungkot na matagal nang nanahan. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang tapat kay Mang Elias. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Mang Elias. Tahimik niyang binubuksan ang pinto ng kubo at ang malamig na simoy ng hangin ay sumasalubong sa kanya. Ang kanyang mga paa ay agad sumasayad sa malamig na lupa at dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa maliit na kulungan ni Berto. Naroon si Berto, nakahiga sa damuhan, tahimik at tila nagpapahinga. Kapag nararamdaman nito ang presensya ni Mang Elias, dahan-dahan nitong itinataas ang ulo at tumitingin sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila may isang tahimik na pag-uunawaan sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Mang Elias at hinaplos ang ulo ng kalabaw. Ang kanyang mga kamay ay marahan ngunit puno ng malasakit. Sa kanyang puso alam niyang si Berto ang kanyang huling pag-asa. Sa araw na iyon, araw na iyon mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang palayan ay halos hindi na namumunga. Ang lupa ay tila napagod na rin. At ang ani ay paunti ng paunti sa bawat taon. Wala na rin siyang sapat na pera upang bumili ng pataba o magbayad ng tulong. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang bukid, pinagmamasdan niya ang malawak ngunit tuyong lupa. Ang hangin ay dumaan sa kanyang mukha at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Paano na ang kanyang buhay kung tuluyan ng tumigil ang lupa sa pagbibigay? Paano na kung dumating ang araw na hindi na niya kayang magpatuloy? Ang mga tanong na iyon ay tahimik na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Inihanda niya ang araro at ikinabit ito kay Berto. Mabagal silang naglakad patungo sa gitna ng bukid. Ang bawat hakbang ni Berto ay mabigat at bawat paghila nito sa araro ay tila isang pakikibaka. Pinilit ni Mang Elias na huwag ipakita ang kanyang awa. Alam niyang kailangan nilang magtiis. Habang sila ay nag-aararo, ang araw ay unti-unting sumikat. Ang liwanag nito ay dahan-dahang sumakop sa buong bukid, ngunit hindi nito kayang alisin ang bigat sa puso ni Mang Elias. Lumipas ang ilang oras at ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang kanyang mga kamay ay nanginig sa pagod. Sa wakas, huminto siya at umupo sa isang bato. Pinagmamasdan niya si Berto na nakatayo lamang, hinihingal ngunit nananatiling matatag. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding awa. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa kakayanin ni Berto. Hindi rin niya alam kung hanggang kailan pa siya kakayanin ang kanyang sariling lakas. Lumipas ang mga araw na halos pare-pareho lamang. Ang kahirapan ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang isang gabi na magbabago ng kanyang kapalaran. Ang langit ay madilim at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik. Si Mang Elias ay nakahiga sa kanyang papag, pilit na pinipikit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya dalawin ng antok. May kakaiba siyang nararamdaman. Isang uri ng katahimikan na tila may itinatagong lihim. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tunog mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Lumapit siya sa pinto at marahang binuksan ito.
Sa labas, ang hangin ay patuloy na umihip. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad napunta sa kulungan ni Berto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kalabaw ay nakatayo, ngunit may kakaiba. Ang katawan nito ay tila may bahagyang liwanag. Isang mapusyaw ngunit malinaw na liwanag na hindi niya maipaliwanag. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang dibdib ay puno ng takot at pagtataka. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ang kanyang nasasaksihan ay isang panaginip o ang simula ng isang himala. At doon nagsimula ang mahiwagang pagbabago na tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nanatiling nakatayo si Mang Elias sa harap ng kanyang kubo, hindi makagalaw at tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang kay Berto. Ang kalabaw ay nakatayo sa gitna ng kulungan, tahimik ngunit napapalibutan ng isang mapusyaw na liwanag. Hindi ito kasing liwanag ng apoy o ng buwan. Ito ay isang uri ng liwanag na tila nagmumula sa loob mismo ng kanyang katawan. Ang liwanag ay marahan, humihinga at tila may sariling buhay. Pinikit ni Mang Elias ang kanyang mga mata at muling iminulat, umaasang mawawala ang kanyang nakikita. Ngunit naroon pa rin ang liwanag. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng pag-iingat. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok at ang kanyang paghinga ay mabigat. Sa kanyang isip, pilit niyang hinahanap ang paliwanag. Marahil ito ay panaginip. Marahil siya ay may sakit. Marahil siya ay nababaliw na sa sobrang pagod at gutom. Ngunit habang siya ay papalapit, lalo niyang naramdaman ang kakaibang presensya na nagmumula kay Berto. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito ay tahimik at payapa. Tumigil siya ilang hakbang ang layo. Tumingin sa kanya si Berto. Ang mga mata ng kalabaw ay hindi na tulad ng dati. May lalim itong hindi niya maipaliwanag. May isang uri ng pagkaunawa na tila lampas sa isang karaniwang hayop. Hindi gumalaw si Mang Elias. Hindi siya nagsalita. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag ay dahan-dahang humina. Hanggang sa tuluyan itong naglaho at si Berto ay muli na lamang isang matanda at payat na kalabaw. Napaatras si Mang Elias. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang naramdaman. Takot, pag-asa o pagtataka. Marahan siyang lumapit at hinaplos ang leeg ni Berto. Ang balat nito ay mainit, ngunit hindi kakaiba. Tahimik lamang ang kalabaw. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Mang Elias na may nangyari. Hindi iyon bunga ng kanyang imahinasyon. Hindi iyon isang panaginip. May lihim si Berto. Bumalik si Mang Elias sa loob ng kanyang kubo, ngunit hindi siya nakatulog. Siya ay naupo sa gilid ng kanyang papag, pinagmamasdan ng kadiliman. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang kahulugan ng kanyang nakita? Bakit si Berto? Bakit ngayon? Lumipas ang mga oras hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, ang lahat ay tila normal. Ang sikat ng araw ay muling sumilay sa bukid at ang hangin ay banayad. Lumabas si Mang Elias at muling tinungo si Berto. Ang kalabaw ay nakatayo lamang tulad ng dati. Tahimik, walang liwanag, walang kakaiba. Sa sandaling iyon, halos naniwala si Mang Elias na baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo yon. Inihanda niya ang araro at muling ikinabit ito kay Berto. Nagsimula silang mag-araro sa bukid. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Mang Elias ang kakaiba. Ang lupa na dati ay matigas at tuyo ay naging mas madali araruhin. Ang araro ay mas madaling lumusot sa lupa. Ang bawat hakbang ni Berto ay tila mas matatag. Hindi na ito kasing hina ng dati. Tumigil si Mang Elias at tumingin sa lupa. Ito ay mas maitim, mas basa, mas buhay. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may nagbago. Nagpatuloy sila sa pag-aararo hanggang sa matapos ang buong bahagi ng bukid na dati ay inaabot ng 2 araw. Sa pagkakataong iyon, natapos nila ito sa loob lamang ng 1 araw. Napaupo si Mang Elias sa gilid ng bukid, hingal ngunit puno ng pagtataka. Tumingin siya kay Berto. Ang kalabaw ay nakatayo lamang, tahimik at kalmado.
Sa sandaling iyon, isang maliit na apoy ng pag-aasa ang muling sumindi sa puso ni Mang Elias. Maaaring hindi pa tapos ang kanyang laban. Maaaring hindi pa siya tuluyang iniwan ng kapalaran. Lumipas ang mga araw at patuloy niyang napansin ang mga pagbabago. Ang mga binhi na kanyang itinanim ay mas mabilis sumibol. Ang mga dahon ay mas luntian. Ang lupa ay tila muling nabuhay. At si Berto ay tila unti-unting bumabalik ang lakas. Ang dating payat na katawan ay nagkaroon ng bahagyang sigla. Ang dating mabagal na hakbang ay naging mas matatag. Hindi nagsalita si Mang Elias tungkol dito kahit kanino. Ito ay kanyang itinago sa kanyang sarili. Sapagkat alam niyang may mga bagay na hindi dapat basta ipinapaliwanag. May mga himala na mas mabuting tahimik na lamang na pinapahalagahan. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, hindi niya maiwasang tumingin kay Berto. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang kalabaw na iyon ay hindi na isang ordinaryong nilalang. Ito ang simula ng isang biyaya na magpapabago sa kanyang buong buhay. Tumipas ang mga linggo at ang pagbabago sa buhay ni Mang Elias ay naging mas malinaw sa bawat araw. Ang dati niyang bukid na halos mawalan na ng buhay ay unti-unting naging luntian muli. Ang mga murang usbong ay tumubo ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. At ang mga dahon nito ay mas makapal at mas matibay kaysa sa mga nakaraang ani. Tuwing umaga, habang ang hamog ay nakahimlay pa sa ibabaw ng lupa, tahimik na naglalakad si Mang Elias patungo sa kanyang bukid kasama si Berto. Ang kanilang mga anino ay mahahaba, sumasabay sa unang liwanag ng araw. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Isang katahimikan na matagal niyang hindi naramdaman. Hindi na tulad ng dati ang kanyang mga araw na puno ng pangamba. Ngayon, may kasama na itong pag-asa. Habang siya ay nag-aararo isang umaga, napansin niyang ang lupa sa harap ni Berto ay tila kusa ng lumuluwag. Ang araro ay halos hindi na niya kailangang idiin. Ang dating matigas na lupa ay tila sumusuko sa bawat hakbang ng kalabaw. Tumigil siya at pinagmasdan ang lupa. Ito ay basa, maitim at puno ng buhay. Hindi ito ang lupang kanyang nakilala sa loob ng maraming taon. Napatingin siya kay Berto. Ang kalabaw ay tahimik lamang na nakatayo, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang paghinga ay matatag. Sa sandaling iyon, naalala ni Mang Elias ang gabing nakita niya ang liwanag. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang katawan, ngunit hindi ito takot. Ito ay paghanga. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang bukid ay naging mas masigla. Hindi nagtagal, ang mga unang palatandaan na masaganang ani ay lumitaw. Ang mga tangkay ng palay ay tumubo ng mas makapal. Ang mga dahon ay mas luntian kaysa sa kanyang natatandaan. At ang hangin na dumaraan sa kanyang bukid ay may dalang kakaibang bango ng buhay. Isang umaga, habang siya ay nakatayo sa gilid ng bukid, may dumaan na kapitbahay na nagngangalang Mang Tomas. Isa itong matandang magsasaka na matagal nang naninirahan sa baryo. Huminto si Mang Tomas at pinagmasdan ang bukid. Hindi siya nagsalita agad. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa bawat bahagi ng palayan, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpatuloy lamang si Mang Elias sa kanyang ginagawa, ngunit naramdaman niya ang tingin ng matanda. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis din si Mang Tomas nang walang sinasabi. Ngunit alam ni Mang Elias na may napansin ito. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang tao ang dumaan sa kanyang bukid. Ang ilan ay kunwari lamang na napapadaan, ngunit ang kanilang mga mata ay malinaw na puno ng pagtataka. Hindi sanay ang baryo na makakita ng ganoong kalusog na bukid, lalo na sa panahong ang karamihan sa kanilang mga pananim ay nahihirapan. Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Mang Elias. Hindi niya ibinahagi ang kanyang lihim. Tuwing gabi, pinapakain niya si Berto ng pinakamahusay na damo na kanyang mahanap. Hinahaplos niya ang leeg nito ng may pasasalamat. Sa kanyang puso, alam niyang ang kalabaw ang dahilan ng lahat. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano. Ang alam lamang niya ay may biyaya na dumating sa kanyang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, ang biyayang iyon ay unti-unting nagiging mas malinaw. Isang gabi,
Habang ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay tahimik, muling nagising si Mang Elias. May kakaiba na naman siyang naramdaman. Isang pamilyar na presensya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Ang paligid ay tahimik. Ngunit nang siya ay tumingin kay Berto, muli niyang nakita ang liwanag. Mas malinaw na ngayon kaysa sa unang gabi. Ang katawan ng kalabaw ay napapalibutan ng mapusyaw na ningning na tila humihinga. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, tahimik at puno ng pagkamangha. Hindi na siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang nasasaksihan ay hindi isang sumpa. Ito ay isang biyaya. At ang biyayang iyon ay nagsisimula pa lamang magpakita ng tunay nitong kapangyarihan. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mga pagbabagong hindi kailanman inakala ni Mang Elias na mararanasan niya. Ang kanyang palayan ay naging pinakamalusog sa buong baryo. Ang mga tangkay ng palay ay matitibay at mabibigat. At ang kanilang kulay ay isang malalim at buhay na luntian na tila sumasalamin sa kasaganaan. Sa bawat pagdaan ng hangin, kanyang mamarantig ang kanyang bukid ay tila sumasayaw sa isang tahimik na awit ng kasaganaan. Ang tunog ng mga dahon na magkakasabay na gumagalaw ay naging isang paalala na ang lupa ay muling nabuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Mang Elias na hindi lamang ito bunga ng kanyang pagsisikap. Ito ay dahil kay Berto. Tuwing umaga, napapansin niya na ang kalabaw ay tila mas malakas kaysa sa nakaraan. Ang dating mabagal nitong mga hakbang ay naging mas matatag. Ang kanyang katawan ay hindi na ganoon kapayat at ang kanyang mga mata ay mas malinaw at mas buhay. Ngunit may mga sandali na napapansin ni Mang Elias ang kakaibang katahimikan sa paligid tuwing kasama niya si Berto sa bukid. Ang hangin ay tila mas banayad. Ang init ng araw ay hindi gaanong mabigat. Ang lupa ay tila mas handang tumanggap ng bawat hakbang ng kalabaw. Isang umaga, habang siya ay naglalakad sa gilid ng kanyang palayan, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. May mga bahagi ng lupa na dati ay hindi niya natamnan, ngunit ngayon ay may mga munting halamang tumutubo. Hindi niya maalala na siya ang nagtanim ng mga iyon. Lumapit siya at lumuhod upang pagmasdan ang mga munting usbong. Ang mga dahon nito ay sariwa at ang lupa sa paligid nito ay basa at malambot. Walang bakas ng pagkamatay o pagkasira. Ito ay tila kusang tumubo. Tumayo siya at napatingin kay Berto na nakatayo lamang sa di kalayuan. Sa sandaling iyon may isang tahimik na pagkaunawa na nabuo sa kanyang puso. Ang presensya ni Berto ay hindi lamang tumutulong sa lupa. Ito ay nagbibigay buhay. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malinaw ang pagbabagong iyon. Ang kanyang ani ay hindi lamang dumami, kundi naging mas mataas ang kalidad. Ang bawat butil ng palay ay mas buo, mas mabigat, at mas maliwanag. Dumating ang panahon ng anihan at si Mang Elias ay nagtrabaho mula umaga hanggang gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang pagod ay may kasamang kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang kanyang ani ay higit pa sa sapat. Nang kanyang tipunin ang mga sako ng palay, napuno ang kanyang maliit na kamalig. Hindi na niya maalala kung kailan huling napuno iyon ng ganoon. Umupo siya sa harap ng kanyang kamalig at tahimik na pinagmasdan ang kanyang ani. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa lahat ng taon ng kanyang paghihirap, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong uri ng biyaya. Napatingin siya kay Berto na nakahiga sa tabi ng kubo, tahimik at payapa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Elias na hindi siya nag-iisa, na may isang puwersa na nagbabantay sa kanya, na ang kanyang mga tao ng pagtitiis ay hindi nasayang. Ngunit kasabay ng biyayang iyon, may isang tahimik na pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtanong. Napapansin nila ang kanyang masaganang ani. Napapansin nila ang pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. At sa ilang mga mata, may bakas ng inggit. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Elias. Hindi niya ibinahagi ang kanyang lihim. Sapagkat alam niyang ang mga biyayang hindi nauunawaan ay maaaring magdala ng panganib kapag nalantad. Sa bawat gabi, bago siya matulog, pinagmamasdan niya si Berto. At sa mga sandaling iyon,
Minsan niyang nakikita ang mapusyaw na liwanag na muling lumilitaw. Tahimik, mahina, ngunit totoo. At sa bawat paglitaw nito, mas lalo niyang nauunawaan na ang kalabaw na iyon ay hindi lamang instrumento ng kanyang kabuhayan. Ito ang susi sa isang kapalarang higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kapalarang magsisimulang magbukas ng pinto sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Mang Elias ay tuluyan ng nagbago sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang kamalig na dati ay halos walang laman, ay ngayon ay puno ng mga sako ng palay. Ang amoy ng tuyong butil ay sumalubong sa kanya tuwing binubuksan niya ang pintuan nito, at sa bawat pagkakataon, ang kanyang puso ay napupuno ng tahimik na pasasalamat. Ngunit kasabay ng kasaganahan, ang katahimikan ng kanyang buhay ay unti-unting naglaho. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magmasid. Tuwing umaga, may mga matang lihim na sumusulyap sa kanyang bukid. May mga yabag na dumadaan malapit sa kanyang kubo. May mga bulong-bulungan na humahalo sa hangin. Hindi na siya ang dating magsasakang halos hindi pinapansin. Ngayon, siya ay naging paksa ng kanilang pag-uusap. Isang hapon, habang si Mang Elias ay nagbubuhat ng isang sako ng palay, papasok sa kanyang kamalig, napansin niya ang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Sila ay tahimik lamang na nakatingin. Hindi sila lumapit. Hindi sila nagsalita. Ngunit nanatili sila roon, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Nagkunwari si Mang Elias na hindi sila napansin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang mabigat na pakiramdam na unti-unting nabuo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pangamba sa biyayang kanyang tinanggap. Nang gabing iyon, mas matagal siyang nanatili sa labas ng kanyang kubo. Naupo siya sa isang lumang bangko habang pinagmamasdan si Berto. Ang kalabaw ay nakahiga lamang sa damuhan, tahimik at payapa. Lumapit si Mang Elias at hinaplos ang leeg nito. Ang init ng katawan ni Berto ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Sa sandaling iyon, naisip niya ang lahat ng mga tao na sila ay magkasama. Sa hirap at gutom, si Berto ang kanyang naging kasama. Ngayon, ngayon sa panahon ng biyaya, si Berto pa rin ang kanyang kasama. Ngunit alam niyang may mga mata na nakatingin sa kanila. May mga pusong hindi nauunawaan ang himala. At may mga taong maaaring magnanais ang biyayang hindi para sa kanila. Lumipas ang mga araw at ang pakiramdam na iyon ay hindi nawala. Isang gabi, habang ang baryo ay natutulog, nagising si Mang Elias sa isang mahinang tunog. Ito ay nagmula sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi gumawa ng ingay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa dilim, may nakita siyang anino na gumagalaw malapit sa kulungan ni Berto. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya agad kumilos. Pinilit niyang masdan ang anino. Ito ay isang tao. Tahimik itong lumapit sa kalabaw. Ngunit si Berto ay hindi gumalaw. Nanatili itong nakahiga, tila alam ang presensya ng lumalapit. Dahan-dahang lumabas si Mang Elias ng kubo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagawa ng tunog. Sa sandaling iyon, ang anino ay tila nakaramdam ng kanyang presensya. Bigla itong tumigil. At pagkatapos, mabilis itong tumakbo palayo sa dilim. Hindi na hinabol ni Mang Elias. Nanatili lamang siyang nakatayo, pinagmamasdan ang direksyong tinakbuhan ng anino. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Hindi na lamang ito pagtataka. Ito ay babala. Lumapit siya kay Berto at hinaplos ito. Ang kalabaw ay tahimik lamang, ngunit sa sandaling iyon may napansin siya. Ang mapusyaw na liwanag ay muling lumitaw. Mas malinaw kaysa dati. Mas buhay. Hindi ito nagbigay ng takot. Ito ay tila nagbibigay ng katiyakan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Elias ang isang mahalagang katotohanan. Ang biyaya ay hindi lamang nagdadala ng kasaganaan. Ito rin ay nagdadala ng pagsubok. At alam niyang ang kanyang buhay ay papasok sa isang yugto na susubok sa kanyang katatagan, sa kanyang pananampalataya, at sa kanyang kakayahang protektahan ang himalang ipinagkatiwala sa kanya. Mula sa gabing iyon, ang katahimikan na matagal nang naging bahagi ng buhay ni Mang Elias ay tuluyan ang nagbago.
Hindi na siya natutulog ng mahimbing tulad ng dati. Sa bawat pagidlip ng kanyang mga mata, may kasamang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Tuwing gabi, mas madalas na siyang lumalabas ng kubo upang silipin si Berto. Pinagmamasdan niya ang kalabaw habang ito ay tahimik na nagpapahinga sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa mga sandaling iyon, tila mas nagiging malinaw sa kanya na ang kalabaw ay hindi lamang basta hayop na tumutulong sa kanya sa bukid. Ito ay isang biyaya na kailangang ingatan. Ngunit kasabay ng pagkaunawang iyon, lumalalim din ang kanyang pangamba. Sa araw, pilit niyang ibinabalik ang kanyang sarili sa nakasanayang gawain. Nagigising siya ng maaga, naghahanda ng araro at kasama si Berto, tahimik silang nagtutungo sa bukid. Ngunit kahit sa ilalim ng liwanag ng araw, hindi na nawawala ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya. Habang siya ay nag-aararo isang umaga, napansin niyang may mga bakas ng paa sa gilid ng kanyang bukid. Hindi ito kanya, hindi rin ito kay Berto. Ang mga bakas ay sariwa. Tumigil siya at pinagmasdan ang mga ito. Ang lupa ay bahagyang nayupi at ang direksyon ng mga yapak ay patungo sa kanyang kubo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Hindi na lamang ito hinala. May mga taong lumalapit sa kanyang tahanan sa gabi. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Ang bukid ay tahimik. Ang hangin ay banayad. Ngunit ang katahimikan ay tila may itinatagong lihim. Hindi siya nagsalita tungkol dito kahit kanino. Sa halip, mas naging maingat siya. Tuwing gabi, sinisigurado niyang nakasara ng maayos ang kanyang pintuan. Madalas siyang nananatiling gising, nakikinig sa bawat tunog sa labas. At sa bawat gabi, napapansin niyang mas madalas lumitaw ang liwanag kay Berto. Ito ay hindi na lamang paminsan-minsan. Ito ay tila tumutugon sa isang bagay na hindi niya nakikita. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa labas ng kubo, tahimik niyang pinagmamasdan si Berto. Ang buwan ay maliwanag at ang liwanag nito ay sumasalamin sa katawan ng kalabaw. Ngunit sa sandaling iyon, ang sariling liwanag ni Berto ay mas malinaw. Ito ay marahan, ngunit matatag. Habang siya ay nakatingin, may kakaiba siyang naramdaman sa hangin. Ito ay hindi tunog, hindi galaw. Ito ay isang uri ng presensya. Bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang kapanatagan. Ang kanyang dibdib na matagal nang mabigat ay tila gumaan. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang presensya ni Berto ay hindi lamang nagbibigay ng kasaganaan sa lupa. Ito ay nagbibigay din ng lakas sa kanya. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, may kasamang responsibilidad. Alam niyang may mga taong magnanais na kunin ang biyayang iyon. At alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ipaglaban ito. Lumipas ang mga araw at ang kanyang ani ay patuloy na dumami. Ang kanyang kamalig ay napuno ng higit pa sa kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng sapat upang ibenta sa pamilihan. Isang umaga, maaga siyang nagising upang ihanda ang ilang sako ng palay na kanyang dadalhin sa bayan. Habang siya ay nagbubuhat, napansin niyang si Berto ay nakatingin lamang sa kanya. Tahimik, matatag. Sa sandaling iyon may isang tahimik na pangako na nabuo sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, hindi niya pababayaan ang kalabaw. Hindi niya hahayaan na maagaw ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Sapagkat alam niyang ang kalabaw na iyon ay hindi lamang nagpayaman sa kanyang buhay. Ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong dahilan upang mabuhay. Ang umagang iyon ay nagdala ng isang bagong yugto sa buhay ni Mang Elias. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naghanda siya upang dalhin ang kanyang ani sa bayan. Ang mga sako ng palay ay maayos niyang inayos sa lumang kariton na matagal nang hindi nagagamit. Ang kahoy nito ay kupas na at ang mga gulong ay may bakas ng katandaan, ngunit ito ay nananatiling matibay. Si Berto ang muling magsisilbing lakas ng kariton. Habang ikinakabit ni Mang Elias ang lubid sa katawan ng kalabaw, naramdaman niya ang kakaibang damdamin. Ito ay hindi takot, kundi isang uri ng pananabik na may halong pag-iingat. Ang bawat kilos niya ay maingat, tila alam niyang ang araw na iyon ay mahalaga. Tahimik na tumayo si Berto, hinahayaan ang kanyang amo na ihanda ang kariton. Ang kanyang katawan ay matatag at sukanan ang kanyang mga mata ay malinaw. Nang handa na ang lahat,
nagsimula silang maglakad patungo sa bayan. Ang daan ay mahaba at makitid, napapalibutan ng mga damo at punong matagal nang nakatayo sa gilid ng landas. Ang hangin ay malamig at ang araw ay unti-unting sumisikat sa abot-tanaw. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kariton, nararamdaman ni Mang Elias ang bigat ng kanyang nakaraan at ang paggaan ng kanyang kasalukuyan. Hindi na siya ang dating magsasakang walang pag-asa. Ngayon, may dala siyang bunga ng isang himala. Habang sila ay papalapit sa bayan, napansin niya ang mga taong napapatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay napupunta sa mga sako ng palay. Ang ilan ay nagbubulungan at ang ilan ay tahimik lamang na nakamasid. Ngunit nagpatuloy si Mang Elias. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumigil. Pagdating nila sa pamilihan, maingat niyang ibinaba ang mga sako. Ang amoy ng tuyong palay ay humalo sa hangin. Ang mga mangangalakal ay lumapit at ang kanilang mga mata ay agad nakakita sa kalidad ng kanyang ani. Pinagmasdan nila ang bawat butil. Ang kanilang mga mukha ay nagbago. May pagtataka. May paghanga. Alpustong uri ng pananabik. Sa pagkakataong iyon, si Mang Elias ay nakatanggap ng halaga na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang mga kamay na matagal nang sanay sa kawalan ay ngayon ay may hawak na bunga ng kanyang kasaganaan. Ngunit habang siya ay nakatayo sa gitna ng pamilihan, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lahat ng mata ay may dalang kabutihan. Ang ilan ay may dalang pag-uusisa. Ang ilan ay may dalang pagnanasa. Tahimik niyang tinapos ang kanyang gawain at muling ikinabit ang kariton kay Berto. Sa kanilang pag-uwi, ang araw ay mataas na sa langit. Ngunit sa kanyang dibdib, may kasamang bigat ang kanyang paghinga. Ang biyaya na kanyang natanggap ay hindi nalihim. Ito ay nakita na ng iba. Pagdating nila sa kanyang kubo, agad niyang itinabi ang perang kanyang natanggap sa isang lumang kahon. Hindi niya ito pinagmasdan ng matagal. Para sa kanya, ang tunay na halaga ay hindi ang pera, kundi ang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Lumabas siya at lumapit kay Berto. Hinaplos niya ang leeg nito ng marahan. Ang kalabaw ay tahimik lamang, ngunit ang presensya nito ay matatag. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mapusyaw na liwanag sa katawan ni Berto. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buo. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, tahimik na pinagmamasdan ang himala sa kanyang harapan. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, may isang pakiramdam na unti-unting lumitaw sa kanyang puso. Ito ay hindi takot. Ito ay babala. Isang tahimik na paalala na ang biyayang natanggap ay may kaakibat na kapalaran na hindi niya palubos na nauunawaan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang mga darating na araw ay magdadala ng mga pagsubok na susukat sa kanyang katatagan at sa kanyang kakayahang pangalagaan ang mahiwagang kalabaw na nagbago ng kanyang buhay. Pagkaraan ng araw na iyon sa pamilihan, ang buhay ni Mang Elias ay hindi na muling naging ganap na tahimik. Ang kanyang pagbalik sa baryo ay sinalubong ng mga matang puno ng pagtataka at mga bulong-bulungan na tila sumasabay sa hangin. Ang kanyang pangalan, Adri, na dati ay bihirang banggitin, ay ngayon ay madalas nang marinig sa pagitan ng mga usapan. Sa bawat pagdaan niya sa makitid na landas ng baryo, nararamdaman niya ang presensya ng iba. May mga taong tahimik na nakatingin. May mga mukhang hindi niya mabasa. May mga matang tila naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya kailanman sinagot. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa kanyang puso alam niyang ang katahimikan ang tanging paraan upang maprotektahan ang biyayang kanyang tinanggap. Sa kanyang pagbabalik sa bukid kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang gawain tulad ng dati. Ang lupa ay patuloy na nagbibigay. Ang bawat bahagi ng kanyang palayan ay puno ng buhay. Ang hangin ay may dalang bango ng kasaganaan. Si Berto ay patuloy na naging matatag sa kanyang tabi. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Isang hapon habang ang araw ay unti-unting lumulubog, napansin ni Mang Elias ang tatlong lalaking nakatayo sa malayo. Sila ay tahimik lamang, nakatingin sa kanyang bukid. Hindi sila lumapit. Hindi sila nagsalita. Ngunit nanatili sila roon ng matagal. Pinagmamasdan. Nang siya ay tumingin sa kanilang direksyon, hindi sila umiwas ng tingin.
Ang kanilang mga mata ay puno ng isang layunin na hindi niya maipaliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay umalis ng hindi nagsasalita. Ngunit ang kanilang presensya ay nag-iwan ng isang mabigat na pakiramdam sa hangin. Nang gabing iyon, mas naging maingat si Mang Elias. Hindi siya agad natulog. Naupo siya sa labas ng kanyang kubo, katabi si Berto. Ang buwan ay maliwanag at ang paligid ay tahimik. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang liwanag na nagmumula kay Berto ay mas matindi kaysa sa mga nakaraang gabi. Ito ay hindi na lamang isang mahinang ningning. Ito ay tila isang tahimik na apoy na patuloy na naglalagablab. Habang siya ay nakatingin, naramdaman niya ang kakaibang lakas na nagmumula rito. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Ang kanyang dibdib ay gumaan. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, may isang pakiramdam na tila may paparating. Isang pagbabago. Isang pagsubok. Lumipas ang ilang araw at ang pakiramdam na iyon ay naging mas malinaw. Isang gabi, habang ang baryo ay natutulog, muling nagising si Mang Elias sa isang mahinang galaw. Hindi ito hangin. Hindi ito hayop. Ito ay mga yabag. Tahimik siyang bumangon at lumapit sa pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa dilim. Sa di kalayuan, may mga aninong gumagalaw. 3 tao. Sila ay papalapit sa kulungan ni Berto. Nanigas ang katawan ni Mang Elias. Hindi siya agad kumilos. Pinagmasdan niya ang kanilang bawat galaw. Ang kanilang mga hakbang ay maingat. Ang kanilang layunin ay malinaw. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa katawan ni Berto ay biglang lumakas. Hindi ito marahas. Ngunit ito ay sapat upang bahagyang maliwanagan ang paligid. Huminto ang mga lalaki. Ang kanilang mga katawan ay nanigas. Sa loob ng ilang sandali, walang gumalaw. Ang hangin ay tila tumigil. At pagkatapos, isa-isa silang umatras. Hanggang sa sila ay tuluyang naglaho sa dilim. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, hindi makagalaw. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang mahalagang bagay. Hindi lamang siya ang nagbabantay kay Berto. Si Berto rin ang nagbabantay sa kanya. At ang kapangyarihang taglay nito ay hindi basta maaagaw ni numan. Pagkaraan ng gabing iyon, ang buhay ni Mang Elias ay nabalot ng isang tahimik ngunit malinaw na katotohanan. Ang mahiwagang kalabaw ay hindi lamang pinagmumula ng kasaganaan, kundi isa ring lihim na hindi maaaring basta ipagkatiwala sa mundo. Sa bawat paggising niya sa umaga, mas naging maingat ang kanyang mga kilos. Ang kanyang mga mata ay mas mapagmasid. Ang kanyang pandinig ay mas sensitibo sa bawat tunog na nagmumula sa paligid. Ang kanyang kubo, na dati ay isang simpleng tahanan lamang, ay naging isang lugar na kanyang binabantayan ng may buong pag-iingat. Ngunit sa kabila ng pangambang iyon, ang biyaya ay patuloy na dumadaloy sa kanyang buhay. Ang kanyang bukid ay mas lalo pang naging masagana. Ang mga palay ay tumubo ng mas mataas kaysa sa kanyang baywang. Ang mga tangkay ay mabibigat at ang bawat butil ay puno ng buhay. Sa bawat araw ng kanyang pagtatrabaho, nararamdaman niya ang lakas na tila nagmumula sa lupa at dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pagod na dati ay agad niyang nararamdaman ay ngayon ay tila nabawasan. At si Berto ay patuloy na nananatiling matatag sa kanyang tabi. Ngunit isang bagay ang hindi niya maiwasang mapansin. Ang liwanag na nagmumula kay Berto ay mas madalas nang lumitaw. Hindi lamang sa gabi. Minsan, kahit sa dapit hapon, may mapusyaw na ningning na lumilitaw sa katawan nito. Ito ay hindi nakikita ng iba. Ngunit malinaw ito sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa lilim ng isang punong kahoy, pinagmamasdan niya si Berto na tahimik na kumakain ng damo. Ang hangin ay banayad. Ang langit ay malinaw. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan na tila may dalang mensahe. Tumayo si Berto at dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, may isang tahimik na pagkaunawa na dumaan sa pagitan nila. Hindi niya may paliwanag kung paano, ngunit naramdaman niya na ang kalabaw ay may sariling kamalayan. Isang kamalayan na higit pa sa isang karaniwang hayop. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang ipaalam sa kanya na siya ay hindi nag-iisa sa kanyang laban.
Lumipas ang mga araw at ang kanyang kasaganaan ay patuloy na lumago. Ang perang kanyang naipon ay unti-unting dumami. Ang kanyang kamalig ay hindi na lamang puno, kundi halos hindi na magkasya ang kanyang ani. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng kakayahang bumili ng mga bagay na dati ay hindi niya kayang makuha. Nakabili siya ng bagong mga kagamitan sa bukid. Nakapag-ayos siya ng kanyang kubo. Ang mga butas sa bubong ay kanyang napalitan. Ang sahig ay kanyang pinatibay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang kanyang puso. Nanatili siyang mapagkumbaba. Nanatili siyang tahimik. At higit sa lahat, nanatili siyang tapat kay Berto. Ngunit isang gabi, habang siya ay natutulog, muli siyang nagising sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito tunog. Hindi ito galaw. Ito ay isang uri ng presensya. Agad siyang bumangon at lumabas ng kubo. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang paligid ay halos balot ng dilim. Ngunit si Berto ay nakatayo. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng pinakamaliwanag na liwanag na nakita ni Mang Elias. Ito ay hindi na lamang mapusyaw na ningning. Ito ay malinaw. Buong buo. Tahimik ngunit makapangyarihan. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas na pumuno sa paligid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Ang lupa ay tila may sariling tibok. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang mahalagang pagbabago na malapit nang mangyari. Ang mahiwagang kalabaw na nagpayaman sa kanyang buhay ay nagsisimula ng ipakita ang tunay nitong layunin. At ang kanyang kapalaran ay tuluyan ng nakatali sa lihim na kapangyarihang taglay nito. Ang gabing iyon ay nanatiling nakatanim sa alaala ni Mang Elias bilang simula ng pinakamahalagang pagbabago sa kanyang buhay. Ang liwanag na nagmumula kay Berto ay hindi na maihahambing sa mga nakaraang gabi. Ito ay malinaw, matatag, at tila may sariling layunin. Nanatiling nakatayo si Mang Elias sa harap ng kalabaw, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang dibdib ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot, hindi rin ito lubos na kasiyahan. Ito ay isang malalim na pagkaunawa na siya ay nasa harap ng isang katotohanang higit pa sa kanyang nakasanayan. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumalaw. Ang gabi ay naging tahimik sa paraang hindi niya kailanman naranasan. At sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Si Berto ay hindi gumalaw. Ang liwanag na bumabalot sa katawan nito ay nanatiling marahan, ngunit makapangyarihan. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Elias na tila may isang mensaheng ipinapadala ang kalabaw. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. Unti-unting lumapit si Mang Elias. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nang siya ay tuluyang makalapit, marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa leeg ni Berto. Sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Ito ay hindi init na nakapapaso. Ito ay init na nagbibigay lakas. Ang kanyang paghinga ay naging mas magaan. Ang kanyang puso ay naging mas panatag. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang biyayang kanyang tinanggap ay hindi lamang para sa kayamanan. Ito ay para sa pagbabago ng kanyang buhay. Ito ay para sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling bumangon mula sa kahirapan. Ito ay para sa pagpapaalala na ang pagtitiis at kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Unti-unting humina ang liwanag hanggang sa tuluyan itong naglaho. Si Berto ay muling naging tahimik at payapa. Ngunit si Mang Elias ay hindi na tulad ng dati. May nabago sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang kasaganaan ay patuloy na lumago. Ang kanyang bukid ay naging simbolo ng kasaganaan. Ang kanyang kamalig ay nanatiling puno. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang kilalanin hindi lamang sa kanilang baryo kundi maging sa mga karatig na lugar. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling simple. Hindi niya hinayaan na baguhin ang kayamanan ng kanyang pagkatao. Patuloy niyang inalagaan si Berto. Patuloy niyang pinahalagahan ang lupang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. At sa bawat gabi, kapag ang mundo ay tahimik,
Pinagmamasdan niya ang kalabaw na naging susi sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam kung hanggang kailan mananatili ang biyayang iyon. Ngunit isang bagay ang kanyang natutunan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ani o sa dami ng pera. Ito ay nasusukat sa pagtitiis, sa pasasalamat at sa katapatan sa biyayang ipinagkatiwala. At habang ang mga taon ay patuloy na lumilipas, si Mang Elias at ang mahiwagang kalabaw ay nanatiling magkasama, tahimik na binabantayan ang biyayang nagbago sa isang buhay na minsan ay nabalot ng kahirapan. Sa katahimikan ng kanilang munting mundo, ang himala ay patuloy na nabuhay, hindi bilang isang lihim na dapat katakutan, kundi bilang isang biyayang dapat ingatan at pahalagahan habang buhay.